But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out through the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. The secret of his inner life. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarug po at ito ang source of strength. The secret of his inner life. Ang konteksto po ng talatang ito sa Matthew chapter 4 verse 4 ay tinutokso ni Satanas si Kristo doon sa bundok. Pagkatapos niyang mag-ayuno ng 40 araw, ay tinukso siya ni Satanas at sinabi, gawin mong tinapay ang batong ito at kainin mo. Ito po ang sagot ng Panginoon. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out through the mouth of God. Now, pansinin niyo po yung salitang man. Siya ay capital M. Tiningnan ko po ang iba't ibang translation ng Biblia at marami sa kanila ay capital yung M ng man dito. And then, nagbasa po ako ng ilang commentaries regarding sa Matthew chapter 4, verse 4. At nagkakaisa po yung mga commentaries na yung man na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo rito ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Which is logical. Dahil siya yung tinutokso ni Satanas na kumain ng tinapay kung magagawin niyang tinapay yung bato. At in response, ang sinabi ng Panginoon, pwede kong i-translate po ito ng ganito. It is written, sabi ng Panginoong Hesukristo, I do not live by bread alone, but by every word that proceeds out through the mouth of God. So, sinasabi ni Kristo na siya mismo bilang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nanggagaling sa Diyos, which is the written word. Amazing, ano? Ito po ang sekreto ng kanyang inner life. Jesus, as a man, needs to feed on the word of God. Sa John chapter 1, Gospel of John chapter 1, tinawag ni John si Jesus Christ na Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Jesus was the Word who became flesh sa verse 14. Now, if the Word, Jesus Christ, who is the living Word, needs to feed on the written Word in order to live as a man, to be strong as a man sa kanyang inner life, kung kailangan ni Kristo ang nasusulat na salita ng Diyos para maging malakas at mabuhay sa mundong ito, ang aking tanong ay gaano pa kaya tayo na kailangan din natin ang salita ng Diyos? Kung tinanggap nyo na po si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, itong buhay na ito ng Panginoon na bilang tao ay nabuhay sa mundo na nangangailangan ng salita ng Diyos. Yung buhay na yan ay nasa loob mo. At yung buhay ng Panginoong Hesukristo na nasa loob mo, nangangailangan ng feeding ng salita ng Diyos para lumakas yung manifestation ng buhay na yan sa loob mo at ikaw mismo ay lumakas. Mga kapatid, ito po rin ang sekreto ng ating inner life. Dito manggagaling ang ating kalakasan. When we
feed on the Word of God, we feed on the life of Jesus Christ, we will be strengthened, we will be guided, we will have wisdom, and we will be victorious. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, na kung ito po ang sekreto ng kalakasan ng inner life ng Panginoong Jesucristo, ay ito rin ang sekreto ng aming inner life. Kaya sa lahat po ng nakikinig ng programang ito, dalangin kong mangusap ka sa kanilang puso at sila ay magkaroon ng desire na basahin din, pagbulay-bulayan, pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw. Dahil kung kailangan namin kumain ng tinapay araw-araw, ganun din ang salita ng Diyos. At kung magkagayon ay magiging malakas ang bawat tagigenyo o sino mang nakikinig sa akin sa umagang ito. Patuloy mo pong pagpalain ang Taguig sa pangunguna ng aming Mayor Lino Cayetano. And as our Mayor leads on feeding on the Word, kasamang aming Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, ang aming mga kapulisan at lahat ng leader namin sa barangay, mga kapitan namin, Panginoon, as we begin to feed on the Word of God, then we will have a city that is strong in the Lord and always victorious in any challenges that can come. We will be victorious. Salamat po, Ama, sa iyo lang ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.